Wala na. Halika na, sabay tayo, at kung sinong may gusto. Welcome back mga kaspiro. Muli ay samahan niyo ako sa panibagong araw na ating pamamana, kung saan solo dive pa rin tayo at meron tayong malaking biyaya na nahuli. Let's go. Yan yung mga gat at puros mga lapu-lapu. May 2 pirasong surahan dito na surgeon fish. At syempre ito yung paborito ng bayan. Bubuksan na natin yan. Good morning again mga kaspiro. Panibagong set ulit. Medyo hindi pa ako namamanmanan sa pagod. Gawa ng sunod-sunod na yung ating pamamana at saka lagi na tayong hapon na nakakauwi. Medyo hindi talaga maganda yung pakiramdam ko ngayon. Pero sayang kasi kalmada. Kaya susubukan ko pa rin kung ano ang ating makakaya na mahuli. At syempre hoping pa rin na makauwi tayo ng ligtas at makapabenta tayo, magkaulam ng masarap. Let's go. Ayun, nandito na ako sa spot. Hindi na ako nakapag-video habang kalimutan ko na. Sobrang pagmamadali. Ito, prepare muna ako. Jesus Christ. Unang dive para sa araw na ito ay siniyasat natin yung napakalapad na table corals. Baka merong isda sa ilalim. Nasa tapat na tayo, wala pala. Kaya tumingin ako sa parte na ibaba at nakita kong merong isang surahan o unicorn fish. Kaya hinintay kong lumapit sa akin. Sa pool, ang unang blessing natin para sa araw na ito na isang surahan. Unang dive. Ayos, unang dive mga kaspiro. Surahan. Lord. Oh. Sinubukan kong tingnan kung anong pwede nating mapana sa area na ito, pero malabo na yung spot. Sa parte ng Panganto talagang napakabilis lumabo. Pero nung tumingin ako sa aking paligid ay nakita kong may isang lapu-lapu na nakaharap, kaya ito ang nangyari. Sa sobrang lapit ay tumagos siya sa monoline. Nandito na ako sa spot na palagi kong pinapanaan ng mga Maori sea perch at mangrove snappers. Natanaw ko na dito na may malapad na buntot at nung tiningnan ko kung anong klaseng isda ay isang mangrove snapper yung nakahinto dito. Kaya dahan-dahan kong tinulakan ng pana, pero nakaramdam agad, kaya pahabol na tira yung ginawa ko. Hindi ko na hinintay na humarap pa sa atin o sumugod dahil walang pag-asa. Ang takbo niya ay papunta sa loob ng bato. Pero sa sobrang lapit ng ating pagkakapana ay nakilo yung ating shop. Ayos, salamat sa Diyos. Kilo ang dulo ng shop ko. Kinabahan ako dito mga kaspiro dahil ang buong akala ko ay nabali yung ating shop. Pero nung chinik ko ay talagang nakilo lang siya, kaya dahan-dahan ko lang ibinalik para magamit para natin ulit.
Luwalakas ka, mga kaspiro. Napakatagal kong tinimingan yung surahan na ito na mabidyohan mga kaspiro, pero ayaw niya siguro talaga magpabidyo, kaya nung pinana ko ito ay hindi ko na binidyohan. May kailapan na rin talaga dahil nung dumating ako dito ay mayroon ding naninisid, kaya siguro nabulabog na ito. Nagpifish call ako dito dahil nagbabaka sakali akong may pelagic na dumaan at mapana natin, kaya hindi ko muna pinansin yung coral trout na nasa taas, pero nung malapit na sa atin ay napansin nating malaki, kaya hindi na natin pinalampas. Malala na pagkaka-stone shot mga kaspiro dahil umibak kaagad yung kulay niya, kaya hindi siya nakagalaw. Talagang rugado sa pagkakatama na ito. Same spot pa rin. Yung kasama niya kanina na medyo maliit ng kaunti ay binalikan ko, at nung tiningnan ko ay talagang good size na rin, kaya pinana ko ulit. Pagkakataong ito ay talagang todo ingat yung aking ginagawa sa tuwing pumapana ako, dahil nga nakilo na yung ating shop. Nangangamba ako na baka tuluyang mabali. Hulog yung ating timon. Wala na. Hulog na. Sumabay pa na nahulog yung ating timon sa hindi inaasahang pagkakataon nung umikot ako para maghanap ng spot. Pero hindi natin sinukuan yan, hinanap natin, mabuti na lang at nandito lang sa mababaw na hulog, kaya nabuhayan tayo ng loob at makapamana ulit tayo para sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa Diyos, nakita ka din. Thank you, Lord. Dahil nahulog nga yung kanyang stopper nut, kaya tinalian na lang natin ng nylon. Ginawa lang natin ng paraan dahil wala tayong ibang choice. Nandito tayo sa gitna ng laot. Lipat muna ako mga kaspiro dahil malakas na ang agos. Pagkatapos kong ikabit yung timon ay lumakas yung agos. Nagkaroon lang tayo ng pagkakataon talaga para mahanap ang timon, kaya lumipat na ako ng ibang spot. Next spot kung saan nakasama ko dito si Joy Adventure at si Native Channel, ganun din si Sisid ng Ruhas. Shout out sa inyo mga bro. Binalikan ko yung spot na ito dahil daanan daw ito ng pelagic, at nung pababa ako ay coral trout ang aking natanaw. Nasa ilalim na ako nung inon ko yung kamera.
Siyempre pinantayan ko siya kung ano kalalim ang level niya sa dagat bago ko hinabol para tuluyang maisagawa ang pagtira. At habang papalutang ako ay tinatanaw ko yung buya ko kung saan na banda para masusundan ko kung saan pumunta ang isda. At ito, nasa lubong ko nga, lumulubog na. At dahil galing pa lang ako sa ilalim ay nahihirapan pa ako mag-recover ng hangin, kaya medyo napapagod akong habulin yung buya dahil napakabilis ng paglayo sa atin. Isa sa mga napakainam gawin sa mga kagaya kong local spiro ay kapag ka mga pelagic yung ating pinapana at hindi naman talaga pumapasok sa bato, mas mainam na bitawan lang natin ang buya at hayaan lang natin siya manghina. Critical na tama. Nung malapit na sa atin ang isda ay napansin kong delikado na yung kanyang pagkakatama dahil malapit na makabitaw. Sima na lang o yung flapper yung kumakapit sa laman niya. At yung isang flapper natin ay hindi nakatagos dahil long range pa nung pinana natin ito. Thank you, Lord! Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Thank you Lord. Taghali pero nakadali tayo ng kingback. Pambihira lang mangyari na makapana tayo ng pelagic kapag katanghali dahil kadalasan ang malapit nila sa bahura ay umagang-umaga at hapon para kumain ng mga bait fish. Pero sa pagkakataong ito dahil may agos kaya siguro umakyat itong tangigi na ito sa mababaw. Napala pa ako ng isang sulo pero hindi ko na nabidyohan. Salamat, nakadali tayo ng kingback. Alright, umaga ko umuwi. Siguro mga alas 3 pa lang siguro ito. Kaya pahinga na ako at saka may biyaya na binigay sa atin. Ito, ang lahat kong nahuli ngayong araw. Yan yung mga gat at puros mga lapu-lapu. May 2 pirasong surahan at may kingmak. Meron ding isang surgeon fish. Ayos na ito. Tara, sa palengke. Tingnan natin kung ilang kilo ang aabutin.
At syempre ito yung paborito ng bayan. Bubuksan na natin yan. Ayun, shoutout po muna ako mga Kaspiro. Maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta sa mga silent viewers at sa mga solid supporters natin. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta kay Alfredo Akain, kay Jasper TV, kay Arbok TV, Modisto Paul, kay Nilian Talisik, Noel Cars, kay Edwin Austria, kay Ruby Lara, kay Christian Espiron, Dennis De La Cruz and family ng Nai Cavite, Jan Aril Dimol, kay Kuya Nord TV, Lady Spiro, Nixon Itchon, Panaon Fishing Vlog, Nelson Barcena ng Santa Ana, Cagayan Valley, Master Borit Adventure, yung nakasama natin sa Araceli, yan, shout out bye. Kay Tarzan ng Palawan, kay Ramon Navarro and family ng Bohol, Dumaran, yan, condolence po sa pangyayari sa inyong pamilya. Kay Jaya Burgos, kay Carino Cayadong and family ng Nai Cavite, kay Milios Life Under, kay Fishing and Cooking with Bakay, kay Juleto Caista, ka-fishing, kay Mix Channel, sabi niya shout out daw kay Bro Native Channel, kay Baldayot, Everly Puentes, Buds Binos, Danilo at sa anak niyang si Chuds Prince Adalim, yung solid supporters natin, kay Kap Pungil na The Explorer, Kababaw TV, Breakwave, kay Sisid ng Rojas, yan, 2 bisis na natin siya nakasama sa Araceli at 1 bisis dito sa bayan ng Dumaran. Kay Kurt Cyril, ganun din kay Raed Murila, Sagay Adventure, kay Native Channel, yan, kay RJ Ehina Vlogger, Joseph Cantar, kay Rocky Griffel, kay Alan Baldosa from Sipokot, Camarines Sur, Renan Fishing Adventure at sa Fishing Boy Jose.